Hello sa inyong lahat. Welcome to my vlog. So, ngayong gabi, it's January 27, Tuesday. It's 7:48. Nag-film ako ngayon or nag-shoot ako ngayon ng aking vlog tungkol paano nga ba mag-apply bilang domestic helper or OFW sa ibang bansa. Specifically, ako ngayon nandito sa Hong Kong. So, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga proseso at steps ang naranasan ko. Or isi-share ko sa inyo ang aking naranasan. Or ang steps kung paano ako napunta dito as domestic helper sa Hong Kong. So, nag-research din ako sa Google. At the same time, yung mga naranasan ko mismo, nilista ko. So, eto guys, isi-share ko sa inyo. Eto, basahin ko lang ha. Ang pag-apply bilang domestic helper sa Hong Kong ay nangangailangan ng paghahanap ng employer, paglagda ng kontrata, at pag-apply ng visa sa Immigration Department. Ang mga pangunahing dokumento ay kinakbibilangan ng passport, kontrata, at mga proof of address, income ng employer. Ang proseso ay madalas ginagawa sa tulong ng mga lisensyadong ahensya o direkta sa employer. So, ang dami, no? Ang daming sinabi. Sabihin, oy, Meet Aya, hindi ko maintindihan. Pwede mo bang i-explain sa akin? O sige, eto na guys, i-explain ko na sa inyo. In my case, yung una ko kasing ginawa is nag-apply ako ng passport ko sa DFA. Yun una kong ginawa is nag-apply ako ng passport ko sa DFA. Kasi guys, alam ko talaga na yun ang una kong kailangan. Para smooth na lang guys para smooth na lang yung pag-apply mo sa agency, di ba? Yung unang ginawa ko is nag-apply ako sa DFA ng passport ko. Yung kailangan lang naman paano mag-apply ng passport is mag-set ka ng appointment sa DFA na malapit sa inyong lugar. Like ako kasi sa Iloilo. So yung DFA na pinuntahan ko is sa Robinsons doon sa Iloilo. Next, pagkatapos natin kumuha ng passport, ay yung ginawa ko ay nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko at sa mga friend ng kakilala ko kung may alam silang legit or accredited by DMW na mga agency. Then, of course, guys, andyan naman yung Google ng anytime, anywhere, pwede kang mag-research. So, i-research mo guys nandyan naman i-research mo yung mga list of agency accredited by DMW or POEA 2026. Diyan makikita mo guys yung mga lista ng mga accredited or legit na agency. Wag na wag kayo guys mag-apply sa mga agency na wala dyan sa lista ng DMW guys. Ano nga ba yung DMW? Yung DMW guys is a Department of Migrant Worker. Yung government natin is protection natin yan guys. Laban sa mga scammers. Kaya wag na wag kayong papatol sa mga agency na wala dyan sa lista ng DMW. Okay? Ayun na guys. Sa akin, yung agency ko is refer yan ng kaibigan ng jowa ko, ng girlfriend ko guys. Na Studio 85 sa Kalinog, Iloilo siya guys. So, malayo siya sa amin pero kasi alam ko na legit at saka nandyan sa listahan ng DMW at saka parang maganda yung record niya. Like, wala pang processing fee. Ito guys, I remember, most of the agency ngayon guys is wala ng processing fee. Kasi hindi ko alam, baka
baka yung government natin is ganyan talaga yung patakaran ngayon na wala ng processing fee. Walang processing fee yung aking agency. Yun na nga, nakahanap na ako ng may passport na ako. Naghanap ako ng agency. Pangalawa. Then, pumunta ako sa agency, guys. Pagpunta ko ng agency, yun na nga, guys, may form ka na dapat i-fill out. Yung mga details mo, yung name mo, yung kailangan mo that time kasi 2023 is kailangan pa ng vaccination card. So, mga details mo, mga IDs, vaccination card, yung plus points, guys, yung work experience mo. Kung may experience ka sa ibang bansa, sa Pilipinas, yung mga skills mo, doon mo, guys, ilalagay. Then, i-record ka nila, tatanungin ka nila if nang ready ka na ba na videohan ka namin, na nagsasalita ka ng introduction video mo, guys. Kasi ngayon, guys, yung easy way para ma-market ka, para madali kang mahanapan ng amo, is my introduction video, guys. For example, ito, guys. For example, yung introduction video is, "Hello, Mom and Sir. My name is Ayas Bolivarana, 26, gano'n. Basta mga ganyan, guys. I-mention mo dyan yung work experience mo, yung skills mo. Basta yung i-mention mo, guys, na related na naman sa pagiging domestic helper. Yung mga nag-alaga ka ng bata, matanda, nagluluto ka, naglo-laundry ka, yung mga ginagawa mo sa bahay, sasabihin mo dyan, guys. Pero in a short, hindi naman yung sobrang haba, guys, ha. Then, sa huli, sasabihin mo na hindi ka pa for first timer, ha. Hindi ka pa nakaranas na magluto ng mga Chinese food, pero willing to learn ka. Willing ka to learn through YouTube, through cooking book, mga ganun bagay, guys. Kasi yung mga amo naman is, mostly na mga amo naman is ready, okay naman sila na basta willing ka na matuto. Di ba? Then, yun na nga, guys, nag-apply ako is kailangan mo muna pre-medical, guys. Kasi yung agency, hindi ka nila tatanggapin or hindi ka nila ima-market. Ayun na nga, guys. May bayad kasi yung pag-market sa'yo. In my case, bago kami pinabayad is, pina-pre-medical muna kami. Para kung okay yung pre-medical mo, kung fit to work ka, magbabayad ka na sa kanila para i-market ka na nila. Pero kung may problema ka sa medical mo, guys, hindi ka nila tatanggapin, 'di ba? Hangga't may problema ka pa. Hindi ka talaga tatanggapin ng agency, guys. Yun nga, nag-pre-medical ako. Ayun, nung okay na yung pre-medical ko, ulitin natin is, yung passport ko, naghanap ako ng agency, ng legit agency through DMW. Nag-pre-medical ako, guys. Then, nagbayad ako ng 3K ko para ma-market na ako. Noon, after 1 month, guys, is, nagkaroon na ako ng job interview sa magiging employer mo. Yun na, guys, bago ka naman bago ka mag-interview bago mo kausapin yung magiging future amo mo, i-briefing ka naman, guys, ng agency. I-briefing ka nila kung ano yung mga example na tanong, ano yung dapat mo itanong, anong iiwasan mo na nasasabihin, mga ganong bagay, guys. Yun na nga, tapos kung mag-interview, mga nakatatlong interview ata ako. Tapos yung panghuli kong interview is yun nga, yung amo ko nga una. Yun na, guys, tanggap na ako.
Then, ang process ko is, habang nasa bahay pa ako, pinaschedule na ako ng PIDOS. Ano yung PIDOS, guys? Ito yung online yun, guys, dati. Ito yung PIDOS ko, guys. PIDOS certificate ko. Ang ibig sabihin ng PIDOS is Pre-Departure Orientation Seminars. I-explain lang naman sa iyo kung ano yung Hong Kong, ano yung culture, geographic, mga ganyang bagay, guys. After ko na mag-PIDOS, pinaschedule na ako ng amo ko, ay ng agency sa Manila para mag-TESDA. Yan nga, guys. Ito ang TESDA certificate ko. Ito ay yung National Certificate or NC2 na tinatawag natin. May binayaran akong 15,000. 15,000 guys yung binayad ko sa NC2. Pero honestly guys hindi ganito yung binayaran namin. Like, I think nasa 4,000 something lang. Pero hindi ko alam kung bakit 15,000 nakalagay sa resibo. Hindi na lang namin tinanong kasi wala nang dapat marami pang tanong guys. Importante, naka-TESDA na. Pagkatapos ko ng TESDA is ay nagpunta ako sa Studio 85 na sa Manila. May sinabi lang sa akin, may pinabigay na mga requirements, ganun. Yung ano mo, yung birth certificate, ID, ganun lang. Titignan lang nila, guys. Tapos sabihin nila sa iyo na maghintay ka lang na andyan na yung visa mo para ma-schedule ka na sa flight mo. Yun na nga guys, mga after 1 month, dumating na yung visa ko. Bumalik din ako sa Manila kasi kailangan ko mag-final medical. Nag-final medical ako guys before nga pala ako guys mag-final medical is nag-OWA ako. Kasi may amo na ako nag-OWA ako. Ulitin natin guys, passport, nag-apply ako ng passport, naghanap ako ng agency, nag-apply ako sa agency, may pre-medical, nag-PIDOS online lang yan guys, free lang yan yung PIDOS Nag-PIDOS, tapos nag-TESDA, nag-NC2, yung NC2 guys may bayad yan guys Nag-NC2 ng 5 days yun guys yung NC2 namin. Tapos, mag-wait ka lang ng visa para ma-schedule ka sa OWA mo. Yung OWA guys, libre lang din yan. Sa OWA mo, tapos mag-final medical ka. At pag okay yung final medical mo sa araw ng may visa ka na, may flight schedule ka na, may nakalimutan pala ako, guys. Yan na nga, guys. Kailangan pala yung SSS, tsaka Pag-ibig. Mag-process ka ng SSS mo at tsaka Pag-ibig together na sa iyong passport, guys. Bago ka mag-apply ng agency or during mag-apply ng agency. Nang okay lang yan, guys, kahit sa huli or una. Pero sa case ko guys is, nag-apply na ako ng mauna sa paghanap ko ng agency. Para yun nga sabi ko, para smooth na yung apply ko. Tsaka tutulungan naman kayo ng agency kung ano yung mga steps or ano pa yung mga needs na kailangan mo, yung kulang mo. Yun na nga guys. Balik tayo. Yun na nga guys, may may flight schedule na. Nagpa-medical na ako. May binayaran ako sa final medical ko, guys. Na I think nasa 5,000 mahigit yun siya. Final medical yun, guys. Ng lahat whole body check-up na yan, guys. Then, 1 day before ng flight mo papunta sa Hong Kong or sa anumang bansa na in-applyan mo, magkakaroon ka ng PT, pregnancy test, guys. Hindi yung
ihi-ihi lang guys ha. Sa dugo mo mismo talaga yung PT na yan. Mura lang naman yung PT na yan guys is, I think, nasa 150 ata yun. More or less 150. Oo, magpipiti. Yun na nga guys. Tapos, after mo mag-PT, mga ilang oras lang naman yan, makukuha mo na yung result mo. Tapos, pupunta ka ng agency. Sa case ko, pumunta ako ng agency kasi ibibigay sa'yo ng mag-fill out ng para sa insurance, ganon. Free insurance ata yun. Basta ganon yung nangyari sa akin. May mga insurance, mga beneficiary mo. Insurance mo, yeah, free yun guys. Wala na ikaw binabayaran. Ng insurance mo, tapos ibibigay sa'yo yung mga documents na, lahat-lahat ng documents, included na yung ticket mo, lahat ng papers, visa mo, ganon. Tapos, gagawa kayo ng e-travel kung hindi ka pa marunong. Yung agency is tutulungan ka sa e-travel mo, tsaka sa e-registration mo, guys. Ano yung e-registration? EREG yan, guys. Sa DMW din dun, guys. Yung EREG, dyan mo makikita yung lahat ng mga documents or mga records mo, guys. Dyan sa EREG na yan. Yan na nga, guys. Binigay na sa akin yung aking papers. Ayun na nga, binigay sa akin papers. At saka sa pagka-morning na is magpa-flight na ako papuntang Hong Kong. Ganun lang, guys, yung pag-process or yung steps kung paano mag-apply as a domestic helper sa ibang bansa. Sa ako, guys, sa Hong Kong pala ako, guys. Again, is yung ginawa, sa case ko yung ginawa ko is nag-apply ako ng passport, may SSS, may pag-ibig. Pero in-include ko na nga yung PhilHealth ko, guys. Yung PhilHealth ko, ganun, in-include ka na. Pero hindi na yan kailangan. Pero ako, kinuhaan ko na yung sarili ko. SSS, pag-ibig, passport, then maghanap ng legit na agency, mag-apply dyan. Merong pre-medical, merong self-introduction video. May bayad yung self-introduction video namin, guys. Yung binayaran namin is 3K yon. Tapos, pag natanggap na ng agency, hahanapan ka na nila ng amo, tapos pag may amo ka na, magpipidos ka na, magpipidos, mag-OWA, mag-NC2, yung NC2 may bayad yan. Yung pidos at OWA, ng free lang yan. Tapos, mag-wait ka na lang ng visa mo, working visa, tsaka yung ticket mo, i-wait mo. Tapos, magpa-final medical ka. At, yun na, mag-final medical ka. After ng final medical mo, okay na. Yung final medical mo kasi included na yung PT. Pero yung PT, sa huli pa yan gagawin, guys. Like, mga 1 day before ng flight mo. Yun lang, guys. Sana makatulong sa inyo yung shinare ko. Bye-bye!